Amen. So yung magandang hapon, maulang hapon sa ating lahat, no? Hello, hello, sound. Ngayon makakapakinig tayo muli ng Word of the Lord. Kaso nga lang, yung MC natin ayaw makipag-small talk. Yung MC. Pero pray na tayo. Lord, maraming salamat po sa araw na to. Pinagsama-sama niyo po kami kahit ganito ang panahon at pinayagan po kami ng mga magulang namin. Pagpalain niyo po, Panginoon, yung mga sambahayan po namin bawat isa. Bigyan niyo po kami ng pagpapala, Panginoon, at kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang. No, i-prepare po namin ang aming mga puso sa aming pong mga maririnig sa hapong ito. Tanggapin po namin ito. Rebuke, application sa aming pong mga buhay. Father God, work in us through the help of the Holy Spirit. Panginoon, hindi po namin ito kaya mapakinggan on our own at hindi po namin ito kayang gawin on our own. Kaya po, Father God, we are here humbly asking you, Panginoon, na kami po'y baguhin ninyo and help us, Panginoon, to continually pursue you, Father God. At gamitin niyo lang po ako, Panginoon, bilang inyo pong mensahero sa pag-deliver ng inyo pong salita. Sa gayon na inyo pong kapurihan patungo sa inyong pangalan, Lord God. Ikaw po yung maitataas at wala na pong iba. In the mighty name of Lord Jesus Christ, everybody will say, Amen. Amen. So, nung nakaraang linggo, wala kayo, umiyak ako. Sayang. Pero ngayon, ito yung maririnig natin na Word of the Lord. Handa na ba makinig? Amen. So, sige, open na natin yan. May hula ba kayo kung ano yan? Dugo. Okay. So ngayon, i-reveal na natin kung ano talaga yan. Next. Basahin nga natin, 1, 2, 3, go. Mga sa mga, 1, 2, 3, go. Uwi na tayo. Yan na yung message. Kailan ba matututo ang puso na tanging ikaw lamang? No? Talagang makikita natin, nagtatanong eh. Kagaya kanina sa adult worship, ang title, patanong din. Sabi, how have you loved us? No? Paano nyo kami minahal? Ngayon, ito naman, tinatanong naman nito, hindi na si Lord. Ang tinatanong nito yung sarili niya. Tinatanong ng taong to, kailan ba matututo? Self, kailan ka ba matututo? Na tanging si Lord lamang talaga. Ang blank. No? At yung blanko na yun, tatalakayin natin, kailan ba matututo? Tanungin mo muna yung katabi mo. Natuto ka na ba? O baka hanggang ngayon hindi pa rin. No? Baka ngayon hindi pa rin. Hindi na tuloy siya nagiging ikaw lamang. Ano nangyayari? Dalawa kayo. Di ba? At masaklap yun. No? Dapat hindi ganun. Ikaw lamang. So ngayon, ito na. Unpack na natin tong message. Next. Kung bubuksan ang iyong puso ngayon, ano kaya ang laman? No? Kung bubuksan kaya ang puso, ano ang laman? Ayun, yun. Dahil alam nyo na, kasi kami nung grade 6 kami. Grade 6 kami yan. Circulatory system, no? Bakit circulatory? Kasi, ano yung mga organs na na nakapaloob sa circulatory system? O syempre, heart. Ano pa? Red? Red intestine. Red tsaka blue yun. Red tsaka blue. O, yun. Veins. Ugat. Arteries. Ano makita natin? Circulate, ibig sabihin talaga, nagsisirculate lang yun. Nagpapump ng dugo, no?
Nagpapump ng dugo yung puso, tapos papadala niya sa lahat ng parte ng katawan. Kaya, kung mapapansin ninyo, pag inipit yung daliri ninyo, nagko-color violet. Tsaka masakit siya. Kasi natatrap yung oxygenated blood. At 24/7, kailangan yung oxygenated at deoxygenated blood nag-circulate sa katawan natin. No? Etong term kasi nabubuksan, nitong nakarang Sabado, nag-dissection kami. Dissect. Ibig sabihin ng dissect, pag hihiwa ng katawan ng pwedeng hayop or tao. So ngayon, nag-dissect kami ng palaka. Hindi, sabi ko kanina, ilalagay ko kaya yung picture? Wag na lang. Kasi, ano talaga yon? Gore. Gore siya, parang nakadiri, brutal. Baka maisip nyo, maawa kayo sa palaka. Kasi yung itsura ng palaka, wak-wak yung dito. At ito pa malupit. Trivia lang, no? Trivia. Kasi natuwa talaga ako. Um, yung mga palaka, hindi sila nakakaramdam ng pain habang dinadissect sila. Habang hinihiwa sila, hindi sila nakakaramdam ng pain. O yun, manhid sila. Or in other words, paralyzed sila. Paralisado sila. Kasi ito yun. Ito lang yung time na masasaktan ng palaka. Para ma-paralyze yung palaka, tutusukin mo siya sa batok. Pero hindi siya tatagos dito sa leeg. Hindi ganun ha. Pag tinusok mo siya sa batok, nakaganon yung needle para tumagos hanggang utak. Pag tinagos mo na sa utak, hindi pa tapos yan. Kakalikutin mo para masira yung utak niya. Gaganunin mo yung needle. Pag natapos ka na sa utak, dito naman sa spinal cord, ito naman yung gaganunin mo. Pagka hindi na siya gumagalaw, pag ginaganon niyo yung kamay niya, tapos nalalaglag, paralisado na siya and ready to dissect na. Doon, lahat ng hiwa nyo, lahat ng ano nyo, hindi na siya masasaktan. So, binuksan namin siya, kaya pala palaka ang suitable sa dissection kasi parehas ng human anatomy yung mga organs niya. 2 lungs, puso, may liver, may intestine, may large intestine, small intestine, and ang trivia lang sa palaka, 4 yung ano niya. 4 liver niya. 4. Tayo kasi isa lang. O, 4. Trivia lang yun. Okay, so ngayon ito na. Kung bubuksan ng iyong puso ngayon, ano kaya ang laman? So syempre, scientifically speaking, laman yan dugo at makapal na layer ng tissue ng ating heart. Pero syempre, we are not to take this literally. Pero titignan natin to figuratively. Ano kaya laman ng puso ng bawat isa? Okay? Hindi ko na papatanong kung ano yung laman ng puso ng katabi mo. Hindi, hayaan mo siya. Tatanungin natin yung mga sarili natin ngayon, ano ba yung laman ng puso ko? Di ba? Ano kaya nilalaman ng puso ko na to? Next. No? Parang, alam mo yun na, yung idea is, sa romantic, sa romantic na topic, ganito, yung partner, malalaman niya yung kabuuan ng other partner niya. Yes, ganoon sa isang relasyon. Na ang mangyayari talaga, yung buong mong pagkatao, malalaman niya or whatsoever. No? Pero nagiging kasi sa romantic topic na naro-romanticize or mas napagtutuunan ng focus yung loob ng pagkatao mo. Pero in fact, bago ka kasi makarating sa loob, yung surface muna ang firstly nakikita, yung panlabas na kaanyuan. Nagets natin? Mahirap makapenetrate sa loob. Kung ano lang yung observable sa isang tao, yun lang yung madali. So, ang hirap makapasok sa loob. Okay? So, ngayon, sasabihin mo sa katabi mo, ang hirap mong
hiwain. Sabi mo, hirap mo hiwain. Ang hirap pasukin ng puso mo. No? So yun. Gusto ko lang guys, gusto ko lang i-emphasize sa inyo. Romantically speaking, okay, romantically speaking, pag dumating yung time, kung i-allow yun ng Panginoon sa mga buhay natin, hindi importante agad-agad yung loob. Okay? Hindi pwedeng sasabihin mo sa taong yan, oy, magtatanong ka ng sobrang lalim, sobrang personal, first date nyo pa lang, na something na ganun. Kasi anong nangyayari, magsisimula yun sa panglabas, magtatanungan muna kayo ano ang favorite food mo. No? Ano favorite food mo? Ano favorite number mo? Di ba? May ganun pa kayo, favorite number? Siyempre, yun yung birthday nyo, di ba? Nagiging ganun. So ngayon, anyway, okay, yun lang yun. Mahirap makapenetrate sa loob. Next. Ang totoo niyan, hindi na talaga kailangan pang buksan ng puso para malaman ang laman nito. O yun kasi yun eh. Ang totoo, hindi na kailangan pang buksan mo yan para lang malaman yung loob. Ha? Paano yun? Paano yun? Eh para nga malaman yung loob, kailangan buksan. It makes no sense. No? Talaga minsan yung mga konsepto ng Bible, kung iti-take natin ng philosophy, na yung mga dalubhasa sa philosophy, mapapaano ka na lang ni Pastor Doming, black logic. Paano mo malalaman yung loob kung hindi mo bubuksan? Paano mo malalaman kung anong what's going on inside if you are still outside? No? Ang hirap, no? Ang hirap intindihin. Pero, papaunawa sa atin yan ng Lord. Hindi na kailangan pang buksan ang puso para malaman ang laman nito. So, paano natin malalaman? Kahit nasa labas tayo, ito yon. Luke 6:45, sabi ni Lord Jesus, the good person, out of the good treasure of his heart, produces good. And the evil person, out of his evil treasure, produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. No? Ang ganda ng words ng Panginoon. Yung mabuting tao raw, ay merong kabutihang nakalibing doon sa kanyang kaibuturan ng puso. Treasure. Okay? Yung mabuting tao, merong treasure of goodness inside of his heart. Kaya, nagpo-produce ito ng good outwardly. In the same way, yung evil person, naka-treasure doon sa kanyang puso, yung evilness, therefore, ang napoproduce niya rin ay evil. Okay? Ang ganda ng verse na, for out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Pagka napupuno ang iyong puso ng something, aapaw yan hanggang sa kilos at sa salita natin. Nag-gets na natin? Kaya ngayon, mga kapatid, mga kabataan, kung meron kayong kakilala na ang vocabulary niya araw-araw ay brain rot din ang laman ng kanyang puso. Lahat na ng conversation niya, merong skibidi. No? Lahat na ng sinasabi niya, merong puro panglalamon na ng Gen Z and Gen Alpha na mga terms. Kung may kakilala kayo na naririnig nyo siya, yung kaibigan ninyo, ito yung madalas niyang sabihin. Meron tayong ganyang kaibigan, legit. Meron tayong ganyang kaibigan. Meron akong isang kaibigan, wala na siyang ibang sinabi. Na pag nakikita kami, ano sinasabi niya? Ano sinasabi niya pag nagkikita kami? Ay, pogi-pogi ko talaga. No, grabe no. May mga kaibigan tayong ganun na medyo ang tataas ng confidence minsan. No? Siguro,
Siguro, yung laman na ng puso, yung laman na ng puso niya, ano na, narcissism na. Too much love of himself. No, meron naman tayong mga kaibigan na wala ng ibang bukang bibig kundi pagkain. Naku, sino kaya yun? No? Wala naman yung ibang bukang bibig kundi pagkain. Alam mo yung, kakakain lang eh. Kakain na naman. Kanina nag-rodyo na, magja-Jollibee pa. Di ba? Nakita natin. Siguro. Kaya kayo umaapaw na lang yun. Nagigits natin yung apaw ha. Pag sinabi nating apaw, nagmula yun sa loob na hindi na mapipigilan yung apaw na yun kaya lumalabas. So ngayon, hindi mo na kailangan pang buksan yung puso ng tao kasi kung ano yung nakikita mo sa panlabas, yun na talagang laman niya. Nagigits natin? Galing, no? So ngayon, hindi pala siya talaga black logic. Isa lang siyang um, isang parte, yung half nito, hindi mo maintindihan. Pero nung naintindihan natin tong Bible verse na to, ganun pala. Kaya pala laging nakasmile itong taong ito kasi yung puso niya punong-puno ng kagalakan. Kaya pala ang taong ito nagliliwanag kasi puro rin ng liwanag yung kanyang puso. Kaya pala itong taong ito laging nanununtok kasi sinusuntok din yung puso niya. Di ba? Yung mga ganong bagay. So next slide yan. Kung anong nakikita sa panlabas ay siyang nag-uumapaw sa kaloob-looban ng isang tao. So yun na nga, no? Nag-uumapaw. Hindi lang yan simply, eto, note. Sabihin nga natin, nag-uumapaw. Okay? Napakahalaga ng word na yan. Overflowing. Nag-uumapaw. Bakit? Pagka nag-uumapaw na, ibig sabihin, sobra-sobra na. Amen? Amen. Amen ba ron? Pag nag-uumapaw na, sobra-sobra na. Hindi aapaw ang bagay na hindi naman sobra. Umaapaw lang ang isang bagay kapag too much na. Kaya, pansinin natin yung ating mga sarili. Baka mamaya, sobra na pala. Kaya pala ganun na lang yung kilos ko. No? Baka mamaya, yung laman ng puso mo is pagpapapansin na lang kay crush. So tuloy, lahat na lang ng gagawin mo, magte-take ka ng opportunity para mapansin ng iyong crush. No? Huwag niyo akong gagayahin ng grade 9 kasi ganyan ako. Lahat na lang, pati recitation ko. Yung crush ko yung topic. Ito ah. Sabi doon ang lesson kasi noon, figures of speech. Pasok ka dito, bro. Sige lang, pasok ka dito. welcome. Kilala mo? Sige, pasok. Sige. Welcome ka rito. Ayun. Palapakan nga natin si Lord, no? Palapakan natin si Lord! Woo! Okay lang. Oh, no problem. Welcome ka dito. Ayun, yan. Nice. So ngayon, ito, no? Yung word nga, no? Yung word umaapaw. Okay, so ngayon, ito na, mga kapatid. Nung grade 9 na ako, ang lesson, figures of speech, sabi ba naman, magbigay kayo ng example ng hyperbole or sa Tagalog, pagmamalabis. Okay? Na nag-exaggerate ka na ng bagay na hindi naman talaga mangyayari just to describe your feeling na nag-uumapaw. Okay? Ano example niyan? Ano ba naman ang example ko? Sagot ako. Sabi ko, Ma'am, give daw sentence, no? Isang sentence na nagpapakita ng hyperbole. Sabi ko ba naman, I have died every day waiting for you. Oh, di ba? Yung kanta na yan, hyperbole yan, yung chorus niya. I have died every day
Hindi ka naman namamatay. Once ka lang mamamatay, hindi ka man namamatay everyday. Pero just to describe yung feeling ng author, ng writer nun, para na akong namamatay araw-araw, kakahintay sa'yo. Ngayon, alam mo yung reaction ng mga alam mo yung reaction ng mga kaklase ko? Wala. Kasi nagsawa na sila eh. Kasi nagsawa, alam nila, pinapatamaan ko yung crush ko nandun. Kaya ngayon nagsawa na sila, like, ito na naman. Yung mga ganun, kaya wag niyo ako gagayahin. Okay, so ngayon, umaapaw siya. Yun yung word umaapaw. So, be careful. Baka kasi mamaya yung umaapaw lang sa atin pong mga puso is cholesterol. Eh, yari talaga tayo dyan. Di ba? Next tayo dyan. Titus 1:16. Sabi ni Lord, sabi ni Apostle Paul, they profess to know God. Yung mga tao daw na false teacher. They profess to know God. Sinasabi nila, kilala nila ang Diyos. But they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work. No, sinasabi ni Apostle Paul, kung talagang kilala nyo ang Diyos, dapat alam nyo rin kung ano yung kalooban niya, kung ano yung mabuti. Pero bakit hindi niyo yun ginagawa? So ngayon, nagsisinungaling kayo pagka sinasabi ninyong kilala nyo ang Diyos, tapos hindi nyo naman sinusunod ang kanyang mga ginagawa. So ngayon mga kapatid, okay? Hindi ito to condemn everybody. Okay? Hindi ito pang-condemn. Yes, lahat tayo natatamaan, nagigilty. Na may parte ng buhay natin na hindi tayo nagiging Christ-like. Amen? Hindi naman tayo perfect persons. May mga times na hindi tayo nagiging representasyon, good representasyon ng ating Panginoon. Minsan, nare-representa pa natin ay yung mga sarili natin, not the Lord. Ano po nagiging tendency? Pagka nire-representa natin yung ating mga sarili, ano ba yung meron sa ating mga sarili? Flesh lamang. Kasamaan lamang. Kasalanan lamang. 'Di ba? Okay? Next. Papasukin natin ang Diyos sa ating mga puso, hindi yung kung sino-sino at kung ano-ano. Amen? O sabihin mo sa katabi mo yan. Sabihin mo yan. Oh, hindi yung kung sino-sino, kung ano-ano. 'Di ba? Kasi baka mamaya, sa pagpapapasok mo ng kung ano-ano, ano yung mga pinagpapapasok mo sa iyong puso. Ito yun. Baka mamaya, pinasok mo sa puso mo, bitterness. Ano yung bitterness? No? Ano yung bitterness? No? Yung pagiging maasim. Ay, hindi yun maasim. Hindi maasim yung bitter. Mapakla, mapait. 'Di ba? Baka mamaya, puno-puno na ng bitterness yung iyong puso. So ano tuloy yung magiging reaction ng ibang tao sa iyo kung ikaw ay bitter, no? Ano example ng bitterness sa buhay Kristiyano? Example ng bitterness is this. Yung kapatid mo, merong answered prayer. So, tuwan-tuwa siya. Shinare niya yung goodness ni Lord sa buhay niya. Pero ikaw nakasimangot, sinasabi mo, mas maganda pa yung na-receive ko kay Lord kaysa sa'yo eh. Wala yan. Ayun yung isang example ng bitterness. Na kung ano yung kasiyahan ng iba, kinaiinggit mo. 'Di ba? Hindi dapat ganoon. Kung answered prayer ang iyong kapatid, makigalak ka sa answered prayer niya. Kasi yung katagumpayan niya, katagumpayan mo na rin. Amen? Halimbawa, sabi ng kapatid mo na yan, bro, pwede ba mag-prayer request sa'yo? No? Talagang, eto pinagpe-pray ko na to eh. Pero hindi ko kaya mag-isa mag-pray lang. Kaya ngayon bro, pwede ba pag-pray mo rin ako kasi malapit na yung midterm exams namin. Pag-pray mo naman ako. No? So ngayon, nung natapos na yung midterm exams, wala pang resulta, pero confident siya. Uy bro, yung mga tanong, confident ako na nasagutan ko ng tama. Salamat sa pagpe-pray. So ngayon natuwa siya, edi natuwa ka rin. 'Di ba? Kaya ngayon, mga kapatid, mga kabataan, huwag ka magpapapasok ng kung ano-anong ugali, personality sa iyong puso.
wag na wag kang magpapapasok ng kung sino-sino rin. Okay? Kasi baka mamaya, kung sino yung pinapasok mo sa puso mo, siya yung kokontrol sa behavior mo. At hindi yun maganda. Okay? Paano yan? Example nito. Paano kung pinapasok mo sa puso mo si malupiton? Lahat na nang sasabihin mo, bossing! Bossing! Tapos yung dumidila siya, di ba? Yung behavior mo, ganun na rin. So ngayon, ingat tayo. Ingat tayo, baka mamaya, lalo na talaga social media, dyan tayo expose eh. No, pagka may influencer dyan na nagpapasaya, ano ginagawa natin? Tendency. Gagayahin ko yung ginagawa niya sa mga kaibigan ko. Di ba? So ngayon, mag-ingat tayo. Kasi hindi naman lahat ng bagay, hindi naman lahat ng tao beneficial sa puso natin. Hindi sila beneficial, ano nangyari? Kinakasama pa natin. Amen? Amen. Next. Kasi ito, yung puso at yung Holy Spirit, okay? Dahil tayo ay may relationship na sa ating Panginoon. No, nung nagkaroon ka ng encounter kay Lord, meron tayong banal na spirito na nanggaling kay Lord. Ang puso, ganito yan. Sabi ng puso, gusto ko ganito. Sabi ng Holy Spirit, hindi pwede. Ito dapat. Okay? Nag-o-oppose sila sa isa't isa. In the same way, sabi ng Holy Spirit, gusto ko ganito. Sabi ng Spirit mo, eto gusto ko. Pero sabi ng heart, hindi pwede. Eto dapat. So makikita natin, sabi ng verse sa Galatians, sabi ni Apostle Paul, ang spirito at ang flesh, ang ating laman, they are hostile to each other. Ano ibig sabihin ng hostile? Sabihin natin hostile. Ibig sabihin ng hostile, magkaaway. Hindi sila, yun yung opposite kasi ng friend. Okay? Yun yung opposite ng friend. Hindi kayo magkaayos. Okay? Yun. Merong hostility between the spirit and the flesh. Kung ano yung gusto ng flesh, contradicts lagi sa gusto ng Holy Spirit. Kung ano yung gusto ng Holy Spirit, contradicts palagi sa gusto ng puso. O paano yan? Diba? Sabi ng Holy Spirit, magsisimba ako ngayon. No, magsisimba ako ngayon, sabi ng Holy Spirit. Sabi ng flesh mo, di, tulog ka na lang. No? May magigain ka pang muta, may magigain ka pang kapahingahan physically pagka natulog ka. Pero sinasabi ng spirit mo, no. Yung physical na kapahingahan, nare-renew yan. Pero yung kapahingahan tuwing Sunday worship service, iba to. Diba? Kaya ngayon, makita natin constantly, they are enemies. Lagi silang naglalaban. Ano pa example? Na peer pressure tayo. Narinig nyo na ba yung word na peer pressure? Ito talaga pagka nag-ano kayo, senior high tsaka college kayo, yung mga kaibigan ninyo, nagkakayayaan talaga yan. O dito tayo. Ngayon, minsan, dahil sa peer pressure, nape-pressure ka ng mga kaibigan mo, mag-excuse ka. Ay, parang, ano pala, uwi na ako kasi wala ka ng pera. Diba? Like, nakasave na talaga yung pera mo sa isang mahalagang bagay, pero dahil sa peer pressure, napapasama ka sa kanila. No? Nako-compromise mo kung ano yung mas mahalagang pagtuunan mo ng pera. Okay? So ngayon, lagi natin dapat susundin ang Holy Spirit. Amen? Amen. Pag sinabi ng Holy Spirit, sinabi ng Word of God, parehas lang yan. Hindi sila nagko-contradict sa isa't isa. Kung ano yung sinasabi ng Bible, sundin natin. Huwag natin susundin ang ating mga puso. Sabi mo sa katabi mo yan, huwag mo sundin puso mo. Ito kasi yung katotohanan eh. Next natin yan. Sabi ng mundo, listen to your heart. Listen to yourself. No? Love yourself. Self-love. Pero ang totoo, kung bubuksan natin yung puso natin, to be honest, I am the most deceitful of all. No? Ano ibig sabihin ng deceitful? Mapanlin lang. Kaya ngayon, mga kabataan,
Sa edad natin ngayon, talagang evident yung tibok ng puso. Yung tibok ng puso na yun na sobrang lakas na kailangan talagang masunod. Pero wag na wag kang magpapalin lang sa kanya. Pag sinabi ng puso mo, eto na yon, eto na yon. Hindi. Dapat maging bold ka, maging firm ka. Sino ang nasusunod? Utak o puso? Siyempre dapat yung utak. Kaya nga nasa taas iyan. Okay? So ngayon, sabi ng puso, I'm the most deceitful of all. No? Sabi ng mundo, listen to your heart. Ano tuloy ginawa nila? Dahil nag-listen sila sa heart nila, sabi nila, eto yung identity ko. No? Mahal natin sila, ha? Mahal natin sila, mahal natin sila. Ako personally, mahal na mahal ko sila. Pero hindi yun yung naayon sa salita ng Panginoon. Ano yung mga tinutukoy ko? Listen to your heart. Listen to yourself. Sinasabi nila, ganito na ako pinanganak. My pronouns are they, them. I am by, I am ganto ganyan. No? Mahal natin sila. Pagka meron kayong mga kaibigan around your circle na malapit sa inyo, huwag niyo silang i-hate. Hindi naman tayo tinuturuan ni Lord mag-hate sa tao. Love the person, but hate the sin. Diba? Kasi hindi kalooban ni Lord yung ganoon. Pero it takes time, okay? It takes time. But for now, love those people. Okay? Jeremiah 17:9. The human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Grabe no, si Jeremiah na nagsasalita. Sino kaya makakaalam kung gaano kasama ang puso ng tao? Kaya ngayon, kung Bible na nagsasabi, deceitful of all things, desperately wicked. Sino pa yung paniniwalaan mo? Yung takbo ng mundo? Yung boses ng mundo? O ang salita ng Panginoon? Okay? Kasi, kung ano yung takbo ng mundo, wala silang matibay na pundasyon. Pagka sinabi nilang love yourself, tatanungin mo why. Hindi nila mapapalalim yun. Pero, this statement, this verse is enough para ma-block natin yung mga boses ng mundo na nagsasabing love yourself, trust yourself, listen to your heart. Diba? Next. My honest reaction whenever my heart wants something that I know is bad. Dapat ganyan tayo. Okay? Dapat ganyan tayo pagka naririnig natin yung puso natin. No? Naririnig natin yung puso natin na ayoko muna maghugas ng plato ngayon. That is your flesh. That is your heart. No? Not ganon. Ay, alam ko si Isaiah yung pinakamagaling sa ganyang facial expression eh. Yung nakaganyan yung, yung makita natin, dapat, pagka nagsabi yung puso mo na, uy, eto. Mandiri ka. Mandiri ka na wala kang karapatan sa akin. Amen? Sabi mo sa puso mo, wala kang karapatan, hindi ikaw yung boss. Ang boss ko, ang Panginoon. Okay? Dapat nandidiri tayo. Kasi, kung hindi tayo mandidiri, anong kabaliktaran ng diri? Masasarapan. Diba? Napiplease tayo kung ano yung gusto ng heart. Next. Top 10 benefits kapag absent si Lord sa puso mo. Oh. Teka lang ha. Top 10 benefits. Mga benefits daw to pagka wala si Lord sa buhay mo. Ano kaya yun? Ano yung mga benefits pagka wala si Lord sa buhay mo? Next. Oh. Baka nag-expect kayo. Baka may ilagay tayo dyan. Siyempre, wala. Wala tayong ilalagay. Walang benefit. Kung wala si Lord sa buhay mo, walang benefit yan. O sabi mo sa katabi mo, dapat top 1 si Lord, ha? O sabi mo sa likod mo, dapat top 1 si Lord, ha? Mm.
Dapat top 1 si Lord. O, anong mga priorities ng mga estudyante? Dapat number 1 si Lord, pangalawa pamilya, pangatlo, pag-aaral, pang-apat, electric fan kasi ang init ngayon. Top 5, CR. O, syempre CR. Kung walang CR, paano ka dudumi? O, nasa priority mo yan. Merong CR. Amen? Amen. Next. Sabi ni David, eto, kung may memory verse kayo, eto suggestion ko, napakagandang memory verse. Napakaganda ng Bible verse na ito. Kaya naalala ko yung sinabi ni Pastor JP sa praise and worship team, nawa, Psalms ang binabasa. Kasi it's all about worship. It's all about praise sa Psalms. Sabi ni David, Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Ganda. Glory to Lord Jesus. Sabi dyan, sino ang meron ako? Ano yung meron ako sa langit? There is many things sa langit. Ano nga sabi ng Biblia? Inihahanda ko sa inyo ang mansyon, inihahanda ko sa inyo ang magagandang bagay dun sa eternal life. Pero secondary na lang yun eh. The number 1 reward na matatanggap natin, none other than the Lord Jesus Christ. Kaya yung tinutukoy ni Apostle Paul sa Philippians, sabi ni Apostle Paul, not that I have already attained that. Sabi ni Apostle Paul, hindi naman sa pagmamayabang na nakamtan ko na yun. Pero hindi ko pa talaga yung nakamtan. Pero ito ginagawa ko. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. So ngayon, ano yung tinutukoy ni Apostle Paul na hindi pa daw niya nakakamtan? The eternal life with the Lord Jesus Christ. Yun lang yun. Diba? Ako, alam nyo guys, alam nyo magandang malupit na bagay dun sa langit? Pwede kang makipaglaro ng PS5 kay Simon Peter. Oo nga. Pwede kang makipag-volleyball kanila Mary Magdalene. Doon pa sa langit, pwede mong ipag-bake, okay ha? Pwede mong ipag-bake ng napakasarap na cake. Si Eva, flavored apple. No? Oh, malay natin. We don't know. Huh? Napakalupit, napakaganda. Meron dong slide. Yung slide doon, walang-wala sa slide dito sa mundo. Yung slide doon, sobrang taas. Talagang, yung kasiyahan mo, mag-uumapaw. Imagine nyo na ba yun? Ito pa. Gusto ko yung sabihin. Sabi ng Book of John, pagka binasa natin yung pinaka-last verse ng Book of John, sabi ni Apostle John, kung isusulat ko isa-isa kung ano yung ginawa ni Lord, hindi kayang i-contain ng lahat ng masusulat na libro sa buong mundo. Pero dun sa langit, merong library ng lahat detailed na ginawa ng Panginoon. Napaka-amazing ng mga bagay sa langit. Pero, dapat secondary na lamang yan. Yes, makakasama mo sila Simon Peter, makakausap mo ang mga tao doon. Tuturuan mo si Moses ng mga skibidi, riz, mga languages. Pero none other than the Lord Jesus Christ ang ating inaasam. Okay? Napakaganda ng verse na ito kasi sabi diyan, ikaw lang, Lord, sapat na. Amen? Sabi nga ng title, di ba? Kailan ba matututo ang puso na ikaw lamang? No? Sabi nga ni David, wala na. There is nothing on earth that I desire besides you. Amen? Gayahin po natin ang puso ni David. Kaya nga siya tinaguriang the man after God's own heart. Ibig sabihin, sobrang lapit sa puso ng Diyos si David. No, ganito po yung devotion
ni David sa kanyang Diyos. There is nothing. Pagka sinabi mong nothing, walang magiging top 2. Okay? There is nothing on earth that I desire besides you. Amen? Pwede tayong mag-asam ng kayamanan. Pwede tayong mag-asam ng pagkain. Pwede tayong mag-asam ng popularity, kasikatan. All of those, no? Pero, kung wala kang Diyos sa buhay mo, wala ka pa rin. Kung wala kang Diyos sa buhay mo, lahat ng nakamtan mo will be meaningless. Okay? So my heart, ay sabi ni David, my flesh and my heart may fail. Yes, mapapagod ako. Masasaktan ako. But God is the strength of my heart and my portion forever. Amen? Napakaganda ng verse na ito. Next. So ngayon, yan na yung last slide. Kailan ba matututo ang puso na tanging ikaw lamang? Amen? Amen. Kaya ngayon, awitin natin yung kantang Banal Mong Tahanan, no? Bilang responsive song. Awitin natin yun. Kasi talagang makikita sa kantang iyon na pananahan tayo nawa ng Panginoon. Siya lang dapat yung nasa puso natin. Merong malalim na Tagalog word sa kantang ito na sinabi niya, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ano bang ibig sabihin nun? Pag sinabi nating makaniig, yun yung maka-fellowship. Kumbaga, to be in the presence of the Lord Jesus Christ. That is all we should be wanting in our lives. Talagang wala nang mas makakahigit pa sa presensya ng Lord. Wala nang mas makakahigit pa sa pag-ibig niya. Kung merong someone na nagsasabi sa inyong mahal niya kayo, wala pa yan sa kalingkingan ng pagmamahal sa inyo ng Panginoon. Wag na wag ninyong ipagpapalit yung eternal sa something na temporal lamang. Patuloy nating bigyan ang Panginoon ng daan patungo sa ating mga puso. Kasi nire-respeto ng Diyos yung sarili-sarili nating mga free will at desisyon sa buhay. Hindi hinahayaan ng Diyos na manghimasok siya. That He will take you by force. Hindi yun yung nature ng Diyos. Although may authority ang Lord na gawin iyon, pero He never does. Because He wants you to pursue Him. He wants you, He is waiting for you to allow Him to enter into your heart. Amen? Para mas maunawaan pa natin. Kung meron tayong mga gadget and devices, hindi naman pwedeng magkakaroon niya ng virus sa loob kung wala kang dinownload. That illustration simply saying, nadadamage yung ating mga puso, nasasaktan tayo pag may pinapapasok tayong hindi dapat. Kaya maging wise tayo sa araw-araw nating mga buhay. Ano ba yung laman ng aking puso? Baguhin niyo ako, O Lord, kung ako po ay nagkulang sa inyo at nagkakasala. I-desire natin na ang Diyos lamang sa ating mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe pong ito. Glory to Lord Jesus Christ. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian, Panginoon. Sa iyo po lahat ng pasasalamat sa lahat po ng revelation na ito, Father God. Turuan po ninyo yung mga puso namin na maging wais. Turuan niyo po kami sa mga decision makings namin, Panginoon. Maliit man o malaki, wag na wag po namin i-allow even the smallest things, lalong-lalo na yung sinasabi ng kaaway na hindi, okay lang yan, maliit lang naman to eh. It will not cause any damage. No. Lord God, please help us to decide. Mostly and oftentimes, doon nag-work si Satan sa mga maliliit na bagay. Sa maliliit na bagay na yan, diyan siya magaling dahil kaya niyang palakihin
ang isang maliit na bagay basta pinapasok mo sa iyong puso. Lord God, i-discern po namin nawa ang aming pong mga kalooban. Kung meron man po kaming dapat tanggalin, alisin, Lord God, tulungan po ninyo kami to put those in trash dahil hindi po ito bilong sa aming pong mga puso. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan niyo po. Aming Diyos, Panginoong Hesus. Amen.